Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome back po sa ating channel. Welcome na rin po kung bago ka pa lang po sa ating channel. Gumagawa po ako ng mga vlogs and reviews ng mga foreclosed properties. And for today's episode, meron po tayong papasyalang property na discounted na po. Ibig pong sabihin, hindi po ito nakuha sa unang bidding. Ano kaya ang dahilan? Halika at silipin natin yung property. Nandito po pala tayo sa Silina Homes 5. Dito po sa Barangay Tagapo. Napakalapit po na ito sa highway. Para sa akin, pwede mo nga po itong lakarin. Malapit din yung property sa Polytechnic University of the Philippines. Walking distance lang yung eskwelahan kung manggagaling kayo dito sa property. Pag-usapan natin yung distance ng property from major establishments at main road. 2 km lang yung property going to the City Hall. 1 km naman going sa pinakamalapit na hospital. 4 km naman ang layo nito from Balibago Complex. Nasa Balibago Complex po ang mga malls at terminal ng bus at van papuntang Manila at other parts ng Calabarzon region. 6 km naman ito going to Enchanted Kingdom kung gustong mamasyal ng mga bata. Malapit din po tayo sa Tagaytay na paboritong pasyalan tuwing weekend. 34 km lang po ang layo na ito at ang daan natin is yung Santa Rosa Tagaytay Road o pwede rin namang Calax, dire-diretso na lang po yun. 12 km naman ang layo na ito going to Mamplasan exit ng South Luzon Expressway, kaya goods pa rin yung property kahit working po kayo sa Alabang. 2 km lang din ang layo na ito from SM Santa Rosa. Paalala po na wala pong ahente si Pag-ibig. Pwede po kayo makakita ng mga properties online na binibenta ng mga ahente. Sila po ang mag-bid para sa inyo. Gagamitin po nila ang iyong requirements para mag-bid, pero double o triple na po ang idadagdag nila sa property para siguradong sila po ang manalo sa bidding. Pero kayo rin po mahihirapan nun sa huli. Magiging malaki din po kasing loan at monthly nyo kay Pag-ibig. Kaya ingat-ingat na lang din po sa lahat. Mas okay na kayo pa rin mismo sumali sa bidding. Disclaimer na rin po na hindi po ako ahente ni Pag-ibig or connected sa kahit anong real estate company. Ako po ay naghahanap din ng foreclosed sa property na pwedeng i-bid. And through this vlog, na-share ko po yung aking experiences sa paghahanap ng foreclosed sa bahay. Kung may property request po kayo, i-comment nyo lang po sa comment section. Try po natin yung puntahan sa mga susunod natin property visit. So keep on watching guys. Thank you! Ito na po yung property. Tayo po ay nasa Silina Homes 5. Itong property ay located sa Block 16 Lot 17. Townhouse po ito na merong 42 square meter na lot area at 42 square meter din na floor area. Hindi po ito okupado ayon sa master lease si Pag-ibig. May improvement na rin nagawa sa bahay. Meron na pong bubong sa harap nito. Hindi nga lang ganun kaganda. May bakod na rin yung dalawang magkatabing bahay kaya goods na ito. Kaya kahit paano nakatipid ka na. Hindi po tayo nakapasok sa loob ng bahay dahil nakapadlock po ito kahit nakabukas yung screen. Yung mga ganitong bahay ay may 2 kwarto sa taas. May kalakihan doon yung parking space nito sa harap. Feeling ko kasya po dito kahit yung mga Toyota Wigo or yung Vios. Ang minimum bid amount po nito ay 708,750 pesos. At dahil nga hindi po ito nakuha sa unang bidding, nag-o-offer na po si Pag-ibig ng discount para dito. 20% discount po kung cash nyo po bibilihin yung property. 10% discount naman kung 1 year to pay. Wala naman pong discount kung long-term installment. Ang status ng mga foreclosed sa property ay as is where is, na ang ibig pong sabihin kung ano po nakikita nyo, yun na rin po mismo ang i-award sa inyo kung sakaling kayo ang manalo sa bidding. Kayo na rin pong gagastos para sa repairs and renovation. Kaya siguraduhin magtabi na lang kayo ng extra budget para sa additional expenses. Bago po tayo magtapos, ikwento ko na rin ano ba yung nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa property. Unahin natin yung nagustuhan ko. Number 1, malapit ito sa lahat ng mga major establishments dito sa bayan ng Santa Rosa. Gaya po ng nabanggit ko kanina. Napaka-accessible po ng property
kahit saan po kayo pumunta. Number 2, tingin ko value for money po ito kung makukuha mo ito ng below 800,000 pesos lang. Dahil wala na po akong nakitang ganyang presyo na property within the area. Punta naman tayo sa bagay na hindi ko nagustuhan. Number 1, doon po sa bandang 7-Eleven Amihan, kung familiar po kayo doon, laging binabaha doon kapag may bagyo o malakas ang ulan. Hindi ko lang sigurado kung inaabot ba sila dito. Malapit din kasi itong property sa ilog, kaya posible nabaha dito kapag umapaw yun. Number 2, may mga block na ang hirap makadaan dahil ginawa ng parking yung isang side ng kalsada. Medyo mahirap makadaan doon kung sakali may kalakihan na sasakyan nyo. Nagustuhan mo ba yung property? Comment mo naman. Para po sa mga bago pa lang po sa ating channel, kapag po sinabing foreclose ang property, ito po yung mga property na nakaloan kay Pag-ibig o kay bangko, pero babawiin po nila yon kung sakaling hindi na po ito kayang bayaran na dating may-ari at ibebenta po ulit sa iba. Pero bago ito ma-foreclose, makakatanggap ng notice o letter yung may-ari at bibigyan sila ng 1 year para ma-redeem yung property at i-settle yung balance nila. Kaya ang advice ko kung sakali kukuha kayo ng bayan na nakapinancing, siguraduhin kakayanin nyo po yung monthly amortization kahit magkaroon kayo ng emergency. Sayang din po kasing ibinayad nyo kung mapaporclosean nyo yung property. Pakilike na rin po ng ating video kung nagustuhan nyo po yung ating presentation. So ayun, kung ganitong mga content ang hinahanap mo, pakiclick na lang yung subscribe button dyan para updated ka sa mga next na uploads natin. See you sa next vlogs! Salamat!